Good morning guys! Ayan. Ayan guys. Ngayon lang tayo update kayo kasi busy at saka tinatrangkaso sa sobrang lamig guys. Ayan. Ayan sa sobrang lamig. Diba? Kasi walang time dito guys at saka ang hina talaga ng internet namin guys. Ngayon, nanglagay kami ng bulaklak. Ayan, nanglagay ako ng bulaklak guys. Ayan. Yan ang isa guys. Nanglagay ako ng bulaklak dito sa sala ko. Kami nang bukas ng cargo namin. Ayan. Ayan guys. Ang daming mga bulaklak ko na ilagay kaso lang wala pa akong lagyan ng mga tawag nito ng mga kasi wala akong mga base. Hindi ko pa halongkat yung namin. Yung naiwang karton na pinakargo. Kaya sabi ko yun lang muna. Yan. Yan yung mga bulaklak na pinang kanina. Pinang-open sa karton, sa cargo namin. Diba? Yan. Wala guys, so grabe talaga yung namin dito, yung nararamdaman sa Pakistan. Pero okay lang yun guys kasi yan. First time namin na nagbakasyon na ganito yung weather na sobrang lamig, Diyos ko guys. Kanina pumunta kami sa Narwal, sobrang lamig talaga yung usok sa pungang talaga guys. Umuusok talaga siya. Ayan. Kaya hindi kami nawawala ng sipon, obo, at sa kalagnat. Na ata, 2 weeks na kami. Pero as usual pa rin ang ubo namin. Yan. Lipat ako kasi malamig. Sobrang lamig guys. Hindi yung lamig dito. Yan. Nangalungkat kami kanina. Dahil ang karton namin ay nagbasa na. Kaya in-open na lang namin kanina. Yan. Pero sabi ko, maligo pa rin ako guys. Maligo pa rin ako kasi nga kailangan maligo. Pinoy tayo hindi tayo kumbaga guys, hindi tayo Pakistan. Kaya kailangan pa rin natin magpaligo, o diba? Yan, kailangan natin maligo guys. Hindi porke na malamig, hindi tayo magparigos. Kailangan natin maligo. Yan. Isarado na natin yung pinto para ang lamig mamaya. Ang lamig mamaya guys sa kwarto. Pagpasok hindi malamig kasi alam nyo guys, sa isang araw mga 3 siguro mapatay yung kuryente. Buenas lang ngayon kasi guys siya malamig kahit walang kuryente, hindi mainit. Pero kapaligtara naman lamig. Pero okay lang, sa mainit kasi 3 times namamatay yung ilaw. Pero hindi naman masyado siya na pag tag-init. Sobra talaga tag 2 hours. 2 hours and a half yung patay ng nila ng kuryente. Dahil sila over yung pagtawag voltage ata sila, hindi kaya ng manpower. Ayan. Hindi kaya ng manpower nila. Ngayong malamig siya, hindi naman masyado siya sabi ko okay lang. Kahit malamig, basta hindi lang siya mainit. Kasi pag tag-init naman, sobra naman yung pakiramdam ko guys. Hindi mo mapigilan yung init. Kasi tapos nung nagbakasyon kami dito, sa taas kami ng tiris sa taas natutulog. Ngayon, kulang butag 4 yung kumot namin. First time namin yung bakasyon na, pang-5 bakasyon na namin to na first time namin na taglamig. Napunta nga sana kami ng Mari. Kaso lang hindi natuloy dahil sa sobrang ice sa daan. Yung iba nagkakastak sa ice yung sasakyan nila, hindi na kaya sabi ko, wag na kasi baka madisgrasya pa tayo dun. Dito na lang. Dahil hindi na kami magtagal, siguro 2 weeks o 3 weeks na lang kami dito bago magbalik sa kasi tingin lang naman kami nag-isula ng anak ko dito sa Kwan. Rin ng dito kaso
wala ring magawa guys. Kaya gano'n na lang. Kahit saan naman siguro yung bata mo paralin kung matalino, matalino talaga. Depende na lang sa bata, diba? Kaya naghanap kami kanina ng eskwelahan. Iwan ko kung nagustuhan nyo o hindi. Diretso kami sa ospital kasi nga nagpatingin ako ng sarili ko. Yun. Nagano kami, punta sa eskwelahan. Kaya diretso na lang kami pamili ng ano sa supermarket. Kaso lang kasi guys, hindi naman lahat kasi na tao dito nakatutok yung nakaano sila kasi sa kanila kasi exclusive yung ano yung kamera. Kaya hindi ako panay na ano na masyadong ano sa kanila kahit pamilya ng asawa ko guys. Kahit nandyan sila sa harapan, hindi ko sila sinasabay. Dahil kasi private nila yun eh. Kasi hindi sila mahilig sa mga video-video, sa mga kamera. Kahit dyan sila, hindi ako nakikialam na i-post yung ano mukha nila. Kaya wala kayong makikita sa mga video ko na kasama sila kasi syempre privacy nila yun eh. Ano rin tayo ano sa kanila. Kumbaga privacy nila yun magtago sa kanila kasi mula noon naman talaga hindi sila mahilig sa mga social media. Kaya yun. Kaya kahit dyan sila gagawin hindi ko sila ginasabay sa mga video ko kasi mahirap pala. Hirap na pagsabihan tayo na ano. Pero yung mga lalaki nila minsan, ayan, nakasabay sa mga video. Pero yung babae, privacy nila yun. Nandiyan sila. May mga picture kami pero andyan lang sa gallery ko kasi mahirap naman na i-post mo sa ano nila tapos makita ng mga asawa nila kasi yung mga asawa nila, mga lalaki, mga friends ko makita nila mahirap na. Kasi yung mga babae dito hindi mahilig ano sa social media. Depende. Pero ngayon, yung iba nga social media kaso lang ang pamilya ng asawa ko hindi naman sila maano kaya hindi ko sila dinadala. Pero minsan yung mga lalaki, ayun, minsan sa mga video ko. Kaya yung first time namin na munta dito na ganito talaga kalamig kahit ayan guys, tingnan nyo, kahit magsalita ako, may mga may apoy pa rin na lumalabas. Ayan. Pero feeling ko parang tumataba ako dito. 2 weeks na kami guys. Ayan. Wala kami ginagawa. Kain, tulog, punta sa kay mama. Yun, higa naman doon. Chismisan lahat. Kasi tuwing gabi, doon na naman kami lahat. Para kay mama. Para mag-enjoy din si mama. Kasi minsan lang kasi nagatipon-tipon yung mga anak niya. Ngayon nagbakasyon kami para ma-enjoy naman kasi dahil may sakit dahil kaya nga umuwi kami dahil sa kanya. Dahil yung matanda na ba dahil na hospital siya 1 week ata sa hospital. Yung muntik na sa awa ng Diyos. Nagiging okay na rin siya kasi piling ko parang naglakas siya na nakita na yung mga anak niya. Dumating kasi yung mga anak niya. Kaya yan, parang lumakas. Pati kami, kasi nga gusto niya makita kami ni Dima. Kaya yun, nagsabay na lang kami sa asawa ko para makita rin namin si mama. Dahil nung nasa Saudi pa tumatawag yung bayaw ko na, yun nga, nahanap na yung mga anak niya, gusto niya makita. Nung dumating kami, lumakas. Ngayon, araw-araw, nilutuan ko ng soup, maluto ko, nag-enjoy yung matanda. Dahil sa kanila kasi, makakain man, hindi hindi yung matanda kasi parang hindi nila inaano. Ngayon, andito ako, umaga, tanghali, gabi, nilulutuan ko soup para medyo lumakas yung Ngayon, lumakas siya. Kasi nga may mga dala akong mga pang soup. Magabili lang ako ng mga gulay, ginagawa kong ayun, yung kinakain niya. Yan ang ginaluto. Diba? Ngayon, medyo lumakas-lakas siya guys dahil araw-araw nilutuan ko ng soup.
Kasi sila hindi mahilig sa mga lutuing soup, mga maraglang, mga ganyan, mga gulay gawin nilang marag, tinapay, paranta. Ako naman mahilig sa rice. Hindi kami mahilig. Alam mo, nung dumating kami dito, 1 week talaga tinapay. Diyos ko, hindi ako maka-iri. 1 week, sabi ko, ayaw ko na ng rice, ayaw ko na ng tinapay. Gusto ko ng rice. Kaya yan. Kaya rice kami araw-araw, o diba? Ang hirap puro lang tinapay araw-araw. Saka wala naman sila pala sa akin kasi nga hindi ako marunong maggawa ng tinapay. Sila nagagawa, dinala dito ngayon. Yung bayaw ko may dala ng gatas, kuminsan dala ng mga bros, mga hamburger. Wala naman kung ano sa mga bayaw ko. Kaso lang yun, hindi kami magkaintindihan. Minsan, nakasmile na lang. Anong mga, ano dyan siya sanay. Pero pag dyan siya, ginapaintindihan sa akin ganito, ganito. Sabi ko, pag dito na kami masanay na rin kami siguro kaundo. Kasi nga, yung mga, undo. Dahil pag nasa Saudi kami guys, ang ginagamit namin, English naman, saka Arabic, hindi Urdu. Kaya nga, hindi kami nasasanay. Kaya, ayun. Minsan, hindi magkarintindahan, ay tawanan nilang lahat. Yan, bye guys. Yan, next vlog.